Kamusta mga kapobre? Ito na naman ako, muling nagpapakita at mag-share ng kwento. Kung nakikita mo yung picture na nasa unahan, ayan yung bahay na nabuo ko nung nasa Saudi pa lamang ako. At ngayon guys, nandito na naman tayo sa part na magpapagawa na naman tayo ng bahay. Ang hirap, diba? Ang hirap magpagawa ng bahay. Pero sa totoo lang, kahit gaano kahirap, hindi ko iniinda yun kasi pangarap ko magkaroon ng sarili kong bahay. Alam mo ba, pangarap ko lang dati. Since nung bata ako, meron kaming kapitbahay na may taas, may hagdan. Nakikinood lamang kami noon ng TV sa kanila. Habang nanonood kami, bata pa lamang ako noon, nakikita ko yung hagdan nila. Sabi ko, balang araw, aakyat ako sa sariling kong bahay na may hagdan. Papasok ako sa kwarto ko na sarili kong akin. Alam mo ba, hindi ko ina-expect na darating yung panahon na to ngayon. Apakahirap magpagawa ng bahay, lalo na sa mga bilihin, napakamahal. Pero hindi ko yun iniisip. Basta ang nasa isip ko, matupad ko yung nasa puso ko kung anong meron ako. Sinusunod ko lahat ng yun dahil pangarap ko yun. Unti-unting natutupad yun dahil sa iyo, Lord. Pero kahit papano, ito talaga, sakripisyo, pagod, tiis, puyat, matupad lang ang pangarap ko. Alam mo ba mga kapobre, na kung ano ang pinaka-top reason ko kung bakit ako nangangarap na magkaroon ng sarili kong bahay? Kasi since bata pa lang ako, kung saan-saan na kami tumira. Caregiver doon ng mga magulang ko. At least kung tapos na kami dito, or umayaw na naman sa amin yung mga amo namin, mga amo ng mga magulang ko noon, nag-caretaker pa lamang sila noon. Since bata kami, palipat-lipat kami ng tirahan. Saan-saan kami nakakatira para lang tumira kami sa bahay. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag ako lumaki, mangangarap ako. Hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral ko, at least marunong ako magsalita ng English. Marunong ako umintindi ng English. Kaya kahit papano, naglakas loob ako ibang bansa para matupad ko yung mga pangarap na nasa isip at puso ko. Lahat ng yun, unti-unti kong natutupad. Pangarap ko sa sarili ko na magkaroon kami ng sariling bahay. Sarili kong bahay na matatawag kong sarili kong akin. Kaya habang nandito ako, nagsusumikap ako, nagsasakripisyo kahit malayo sa pamilya. Kaya ito na ngayon, yung pangarap ko na binubuo sa isipan ko, hindi na siya drawing. Totoo na siya. Biruin mo, kahit gaano kahirap humanap ng pera sa ibang bansa, kahit papano nakikita ko yung pangarap ko na nabubuo at nakatayo na sa lupa. At hindi na to lumilipad sa hangin kasi pawang katang isip lang ang lahat ng yun. Pero ngayon totoo na siya. Ako na yung nagpapagawa, nagpapasahod. Iniisip ko araw-araw na kailangan bumangon para kumita ng pera at may pangpasahod sa bahay na pinapagawa ko. Nakakatuwa. Kasi ayan na siya nakatayo na siya. Dati talaga pangarap ko lang to. Pero ngayon ito na siya. Nakakatuwa, promise. Laki-laki ng tuwa ko at walang paglagyan. Dati, sabi ng karamihan, hindi ako makakapag-ibang bansa kasi payatot ako. Maliit ang tingin nila sa akin. Pero ang laki ng tingin ko sa sarili ko. Nagtiwala ako sa Panginoon. Kaya ito, ayan yung resulta. Dahil sa pagtitiwala ako sa Panginoon, may mga mabuting puso sa paligid ko na nakakaintindi sa pangarap ko, lalong-lalo na sa partner ko. Salamat Panginoon, tinupad mo ang pangarap ko. Sana sa panahon ngayon, sa mga gera na dumarating dito sa ibang bansa habang nandirito ako,
Sana matupad ko yung pangarap ko na matupad. Matapos ko yung pangarap ko na to. Sana hindi ako mamatay ng maaga dito sa bansang ito habang ginigera yung bansang tinitirahan ko. Lord, ikaw na ang bahala sa akin sa loob ng gera sa bansang ito. Sana matapos ko yung pangarap ko. Kaya ko makipagsapalaran, makipaglaban sa lahat ng hamon ng buhay, kahit mahirap. May taguyod ko lang yung pangarap na nasa isip ko. Matupad ko lamang lahat ng pangarap ko sa puso ko. Lahat yung susundin ko kahit mahirap. Basta magtitiwala ako ng buong buo sa'yo. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Dasal ko lamang ang kaligtasan ko hanggang sa makauwi ako ng Pilipinas. Sana hindi ako matupok ng apoy at ng mga bomba dito sa lugar na ito. Nang makita ko pa naman yung pinaghirapan ko, takot din naman akong mamatay kasi wala pa akong anak. Pero sabi nga nila, aanhin mo naman yung bahay kung wala ka pang anak. Pero iba yung mindset ko. Kung bakit ako ng ibang bansa at nangangarap magkaroon ng bahay para pagdating ng panahon kapag nagkaanak ako, hindi sila kawawa gaya ng